tayo magpatuloy at namatay lang yung cellphone. Kanina, naputol tayo dun sa bahagi na yon at namatay yung cellphone dahil yun nga, problema ngayon yung isang charger ay kailangan palitan. Madali malobat yung isa, palitan, at saka yung wifi. Kailangan ma-reconnect. Nagantay lang kami ng provision ng Panginoon, mabayaran yan. At tawag doon para hindi ma-interrupt yung gawain niya. Tayo magpatuloy. Dati pinag-usapan kanina kung saan na tayo banda. Konti na lang. Namatay yung signal kasi hindi talaga kaya ng data. Sana matapos ko ito sa mga bahagi. Wifi lang talaga nakakatiis sa matagal na live. Okay, saan na ba yun? Dito, balikan natin yung kung saan tayo naputol sa 1 Thessalonica 5:1-9. Ulit natin bahagi rito na naputol sa bahagi na yun. Sabi ko, mga kapatid, hindi na kailan isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito. No? Sapagkat alam na ninyo ang pagdating ng araw ng Panginoon katulad ng pagdating ng mangnanakaw sa gabi. Ibig sabihin, yung pagdating pala ng Panginoon, yung pag-agaw means yung sineperate ka sa mga tao na nasa kadiliman na natutulog. Amen. Yung mga tulog, sa espiritu pa lang, ngayon pa lang, naghahantay ng pag-agaw literal, pero hindi naman nila tinatanggap ang mensahe, yung mga tulog sila. Minsan pinapaunawa mo na, justify pa nila yung mali. No? Tulog yan. Sa ating gabi means, pag may natutulog, hating gabi yan. Ibig sabihin, panahon ng kaidlipan nila, kasarapan ng tulog. Tapos ikaw, gising na gising. No? Ayun ang tinatawag na inagaw, sineperate ng Panginoon yung tawag doon yung dalawa. Sabi pa nga ng ating binasa sa nakaraan, kinuha ni Satanas ang kanya, kinuha ng Diyos ang kanya. No? Sabi rito, sa 3, kapag sinabi ng mga tao itiwasay, di ba marami rin nagsasabi ngayon, nagbabati ko sa akin, ano ka ba, Bargeo? Anong sinasabi may kinalaman ang marka ng hayop sa bakulaw? Samantalang tiwasay naman ang panahon. Normal naman ang panahon. Tapos na yan, 2020 pa yan. Wala silang kalam-alam. Midnight talaga. Ating gabi talaga. Hindi nila alam, may niluluto silang agenda patungkol dyan sa upang papasok na sa Great Revelation. No? Nagganap ang kasulatan. Pag sinabi ng mga tao, tiwasay. O, di ba? Tiwasay. Wala silang kalam-alam. Bakit nila sinasabing tiwasay? Kasi pinintulutan ng Panginoon, pag after ng panimulan ng kahirapan ng 2020, at bago pumasok sa Great Revelation, sa gitna, magkakaroon ng parang tiwasay sa mata nila. No? Na kung saan parang type insado ngayon na parang isang bagyo na parang magiging tiwasay pero may malaki palang darating. No? Pero sa kanilang mga mata, tiwasay na yun, tapos na yun. No? May pang nagsasabi mga pastor na kung saan ay tawag doon at magkakaroon pa ako ng apo bago pa bumalik ang Panginoon. Mga anti-message yan Magkakaroon pa ako ng apo sa araw na yun. No? Yung apo ko makikita ko pa magiging pastor dito sa church namin. May nakausap akong ganyan. Wala silang kalam-alam. No? Ang Biblia nagsasabi, patapos ng oras, konti na lang panahon, at pag nakita mo ng mga bagay na ito, itaas mo ng inoo. Amen. Dapat malapit ng, tawag doon, malapit ng inyong pagtubos. Pero sila pinapalayo, pinagbabaligtad. No? Tawag doon, at dahil mas gusto silang tiwasay sa mundong iso, ayaw nila maging tiwasay sa kamay ng Panginoon. Amen. No? Kahit anong gawin nilang tiwasay dito, darating ang araw, walang katiwasayan dito. Amen. Ikaw na lang magsasabi, sana na lang sumama na lang ako sa kanila. Sana naniwala na lang ako. No? Mas tiwasay pa siguro ako kung nakasama ako sa pag-agaw. Naiwan tuloy ako. No? Tiwasay. Kapag sinabi ng tao tiwasay at panatag lahat. Panatag. Di ba? Panatag ngayon. Pero yung topic natin nakaraan, kung inyong babalikan yung video na yun, at binunyag na, at sa likod ng mga agenda, marami silang mga niluluto ng mga agenda patungkol sa Great Revelation o sa pagpapatuloy ng batas ng marka ng hayop sa literal, no? Na sinabi ng propeta na magiging batas ito. At tatawag doon at sa araw na yon, pipilitin ng mga tao pag hindi sila tumanggap ng sistemang yon, no? Wala nang pwedeng tumanggi. Dahil revelation na yon. Amen. No? Sa panahon ng panimula pa lang free will pa lang bumigay na kayo, paano pa kayo sa araw na yun? Wala nang pagpili. No? Kaya sabi rito, kapag sinabi ng tao tiwasay at panatag, ang lahat biglang darating ang kapahamakan. Kita mo? Amen. Malinaw ang verse.
Kapag sinabi ng mga tao tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Tama talaga ang sinabi ng propeta at sinabi ng Biblia na kung saan nagsisikain, nagsisibili, nagsisiinom, nagsipag-asawa at wala silang kalam-alam, ang pag-uunaw ay naroon na pala. Amen. Balikan yung panahon natin kinakabuhayan. Wala silang kalam-alam na ang pag-uunaw ay naroon na pala. No? Akala nila normal pa ang panahon. Malinaw ang Biblia, sa pag sinabi ng mga tao tiwasay, panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Ibig sabihin, bigla palang darating yun. Biglang papasok ang Great Tribulation. Amen. Na wala silang kalam-alam, nakala nila normal pa. Tapos hanapin nila ang mga totoong nobya ni Kristo na mayroong pagtamang pagsamba sa Espiritu katotohanan na hindi tulog. Yung mga gising, yung may mga langis. Wala na pala, inagaw na pala. No? Dumating palang kapahamakan. Malinaw sabi ng Biblia, kapag sinabi ng mga tao tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Kaya yun nakakalungkot. Kaya nagwa-warning ang Panginoon sa kanyang huling warning para balaan, para maparating sa mga tao ang mga bagay na yon upang hindi sila umabot sa sitwasyon na inaakala nila na tiwasay. No? Sabi ito, hindi sila makakaiwas. Iiwas kami. Amen. Pag dumating na yung baryo, iiwas na lang kami. Pag dumating yung mga bagay na baryo, iiwas na lang ako. Hindi ka na makakaiwas, sabi sa Biblia. Pag dumating ang panahon na yon, hindi ka na makakaiwas. Sabi rito, hindi na sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito ay tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng nanganak. Ayun ang sinasabi ko. Pag dumating ito, meron din palang, di ba meron tayong, kaya meron tinatawag na rapturing faith, meron tinatawag na rapture na literal. Laging dalawa to. Bakit? Kasi yung ating spiritual na pagtanggap natin sa Panginoon, sabi ng Biblia, ang lahat ng lumalapit sa Diyos ay dapat subukin. At sinusubok tayo sa mga kapagsubukan pag tayo naglingkod sa Panginoon. Marami, napapansin natin, marami tayong mga kapagsubukan na dinadanas para makita na matatag kung ito matayo sa pananampalataya. Ang bundong din pala ito kailangang ipanganak. No? Maraming kapagsubukan na literal nagaganap. So, siyempre, dahil nasakop tayo ng bundong ito, yung sinabi ng Biblia, na kung saan sinabi sa ibang kasulatan na tawag doon at darating ang kapagsubukan sa buong daigdig dapat upang subukin ang mga naiinaanahan sa ibabaw ng lupa. Lahat yun, pangdaigdigan yun. Ibig sabihin, meron din palang hilab ng mga anak sa pangdaigdigan. Pero apektado rin tayo lahat na yun. Wala na yung kapagsubukan na individual na ikaw lang, tapos ako, smooth ang pagsubok ko, ikaw malaki. At tapos sa yung maliit, ako yung malaking pagsubok. Wala na. Di ba yung dumating ang pandemya, buong mundo sinubok? Kung gaano kalaki ang kapagsubukan ng panahon ng pandemya, lahat tayo nakatingin nun kung paano yung kanilang panggigipit sa panahon na yun. Pantay-pantay na yun dahil nasa ibabaw tayo ng mundo. Kapag subukan na yung pangdaigdigan na pangkalahatan. Hindi na yung true individual. Siyempre dahil sa cloud din niya yung spiritual na mga bagay, spiritual at saka yung realidad, apektado rin yung spiritual na mga bagay mo. Kaya doon naganap yung panahon nila Isaw at saka ni Jacob. At dahil sa literal na inain ni Jacob kay Isaw tungkol sa lugaw, ayun ang nakita niya para masolusyonan niya yung kanyang pangailangan ng kanyang tiyan. Hindi niya nakita yung kanyang pagkapanganay, hindi niya napahalagan dahil ang nakikita niya yung kanyang mata, paano niya matutugunan ang kanyang pangailangan sa kanyang tiyan. Kaya yung dumating yung pandemya na yun, yung panimula ng kahirapan, nakikita nila yung kanilang solusyon sa sitwasyon ng kanilang katugunan sa pangangailangan sa pansamantalang buhay ito. Hindi na nakita yung kanilang pagkapanganay na dapat nilang ingatan hanggang sa pang-araw na pang walang hanggan. No? Mas nakita nila yung solusyon sa pangkasalukuyan. At doon napupunta ang Panginoon. Doon nagagalit ang Panginoon na kung saan ay pinagkakanulo mo siya sa ganong sitwasyon dahil pinangunahan mo ang kanyang gagawin sa'yo upang ingatan ka. No? Sabi ng Biblia, ang nag-iingat sa kanyang sarili ay lalong mawawalan ito. Kaya ayun ang resulta. No? Marami nag-ingat sa kanilang sarili para sila ay hindi mawalan ng trabaho, para sila ay makapasok pa sa trabaho nila o para makatravel pa sila, at para makapag-eskwela pa sila, mga bagay. Marami nag-ingat sa kanilang sarili, pero ang resulta naman, nagkaroon ng side effect sa kanilang buhay o sa kanilang katawan, sa kanilang kalusugan, sa kanilang pamumuhay, etc. Nawalan din naman ng trabaho eh. Natupad na sinabi ng Biblia, ang nag-ingat sa kanyang sarili, lalo mawawalan ito. Nawalan ka na ng trabaho, nawala ka pa sa mundong ito. Ayun ang problema. Ulitin ko, nawala na sila ng trabaho, yung iba nawala pa sa mundong ito. Samantalang yung hindi tumanggap ng markang yun, o tawag doon ng batas ng markang yun, so bagitan ng kanilang sistema na inilagay sa chip ng balikat na sinasabi ng propeta, ay
Sa biyaya ng Panginoon, nakatayo pa hanggang ngayon. Tinatawag ng kasabihan nila ng mga pure blood. No? At tawag doon, ang sinabi ng propeta, na kung saan ay lumabas na kayo habang may pagkakataong lumabas. Dahil maraming ang madaya. No? Bakit after ng sitwasyon ng panahon ng kaganapan na yun, kasagsagan ng turukan, maraming nadaya, at tatawag doon at masasabi ba natin na wala na silang pag-asa? No? Tipo yan sa panahon nila tawag doon nila Pedro at ni Judas. Dito na sa panahon natin maglilitawan ang mga Judas at mga Pedro. Kahit na inaitanggi ni Pedro si Jesus, nagsisi siya, bumalik. Amen. No? Tapos yung isa naman, imbis na tawag doon magbalik loob kay Jesus sa kanyang pagbebenta, sinauli na nga niya yung pera, hindi yung puso niya ang sinauli kay Jesus. Amen. Anin ni Jesus ang pera mo. No? Ni Judas. Sinauli ni Judas yung pera. Tapos anin yung pera. Ang kailangan ni Jesus, si Judas, yung puso niya mapanauli sa kanya. Amen. No? Hindi ginawa ni Judas. Ano ginawa ni Judas? Tumakbo, nagpakamatay. Ano rin ginagawa nila ngayon? Imbis na magsisi sila, tumatakbo. Justify pa nila yung mali. No? Justify na yung mali, nagpapakamatay pa sila. Samantalang si Pedro nagsisi. No? Ikaw na lang, kung wise man ka, kung ikaw nagkamali, wala namang perfectong tao, kung ikaw ay sumutugon sa pananawagan na yun, lumabas na kayo habang may pagkakataon pang lumabas. Kasi, pag sinabi may pagkakataon pang lumabas, darating ang araw, wala nang pagkakataon pa. No? Kung ikaw wise man, samantalahin mo yung pag-asa na pagkakataon na binibigyan pang space of time upang magsisi ang tao sa sitwasyon na yun. Dahil sa panahon ni Jesus, may dalawang tao na yun na nagkanulo din. Pero yung isa nakabalik, yung isa Amen. hindi na. Anong gagawin mo rito sa panahon ito? Pinapagkanulo mo ba? Anong gagawin mo? Pagsisisihan mo ba? O lalo ka pang tatalikod at magpapakamatay? Wala ka masisisi kahit anong mga tawag doon ang gagawin mo sa ministering ito o sa iba sa salitang ito, sa mensaheng ito, ang mga bagay pagbabatikos mo para pasinungalingan mo ang kaganapan ng panahong ito, no? At dahil justify mo yung mga mali, ang mga bagay na yan, wala nang hindi na magbabago ang salita. Lahat ng bagay lilipas na dapat ang kanyang salita hindi lilipas, no? At ikaw rin ang kasamang lilipas sa araw na yon. No? Hindi mo na mababago. Nangyari. Ang kailangan lang ay sa special time na magbalik loob sa iyong pagkakamali. Bumalik ka. Dahil ang Diyos pag tumanggap, hindi siya nagre-record kagaya ng tao. Amen. Na kung saan ay nagbalik ka, pero papatawarin ka life lang. Pero yung tawag doon yung iba, naka-record na sa akin, tawag to sa hindi na mawawala sa ano ko yun. No? Ang Diyos hindi, pag nagpatawad siya, papatawarin ka ng taimtim na pagsisisi. No? Kung pagsisihan mo yan, no? Ng lubos. Sino ba nagko-condemn sa sarili niyo? Kayo lang din naman. No? Si Jesus, kinondemn ba niya si Judas? Hoy, pinagkanulo mo ako, lumayo ka sa akin, huwag kang lalapit-lapit sa akin, binenta mo ako. Ginanon ba ni Jesus si Judas? Sino ba nag-condemn kay Judas para magpakamatay? Sarili lang niya. Kayo lang dahilan. Amen. No, kahit sabihin ng mga mangangaral na bumalik na kayo habang may pagkakataon pang lumabas, no? Magsisi na kayo habang may pagkakataon lumabas. Kahit sabihin namin 'yon, kung bahagi kayo ni Judas, pipiliin niyo pa rin tumakbo at magpakamatay at ayon nga sa inyong bunga, ayun ang ginagawa niyo. No? Ayon sa inyong bunga at ayun ang ginagawa niyo, mas pinipili niyo na lang lumayo. Na alam niyo naman ang tama, ang nakakaalam ng tama at mali ang ginagawa, ayun ang totoong kasalanan. Ibig sabihin, kayo palang higit na masama yung mga tumatanggi sa salita. Lalo na nag-aangkin mga Kristiyano, lalo na nag-aangkin na naniwala sila sa mensahe ng huling panahon ito sa pamamagitan ng propeta. Tapos mayroon pala mensahe ng propeta tungkol sa chip sa balikat, tapos sinatanggihan, tapos justify pa. No? Ayun ang totoong mga kasalanan sa harap ng Panginoon. Tapos nalalantad sila ang katotohanan, hindi nila kaya magpakambaba doon sa salitang iyon, no? At tatawag doon at dahil na pagkanulo pala na itanggi pala nila ang salita, no? Kaya pinipili na lang nilang i-justify yung mga bagay na yun, no? 'Di ba si Judas natuklasan niya kanyang sarili na yung naibenta niya si Jesus. Matapos yun, nakikita niya binubugbog na pala si Jesus, binibenta na, binugbog si pinasakitan na, kinastigo na, tapos pinaghampas na. Na konsensya si Judas, ang kanyang konsensya iba, nagpakamatay siya.
natakot, tumakbo, nagpakamatay. Ganun ang ginagawa nyo. Ang konsensya nyo iba, natakot. Natatakot din naman kayo eh. Sa likod yan, meron din kayo takot, budi pa rin yan, pero iba yung pagkatakot nyo. Pinipili nyo magpakamatay, justify nyo pa. No? Pero ang pagkatakot sa Panginoon, tinatanggap niya nagkamali siya. No? Amen. At tawag doon, may tama siya pagkakilala sa Panginoon na kung saan ay alam ko Panginoon, no? At tao lang ako. Anytime pwede ako magkamali, no? At kita mo ang pag-ibig ng Panginoon. Bakit meron dong Judas tsaka Pedro? Bagamat sinabi ni Pedro na mahal kita, oo, mahal kita. 3 beses sinabi, 3 beses din tumali akong manok. 3 beses sa tinanong, mahal mo ba ako Pedro? Oo, mahal kita. 3 beses sumagot. Maari kayo sa simbahan nyo. Tinatanong ng pastor, mahal niyo ba ang Diyos mga kapatid? Opo, pastor. Maari nag-amen kayo. Pero 3 beses din kayo nagkakanulo. Okay. 3 beses din kayo nagpaturok. Sabi ng Papa sa Roma. Tawag doon at ang sino mo magpaturok ng 3 beses, sila makakapasok sa langit. Papa nyo sa Roma. Ngayon, patunayan nyo kung sino ang Papa nyo. Yung Ama na sa langit o yung Ama doon sa Roma. No? Kaya nga malaming nilantad na ng propeta yan ang bahagi, yung chip sa kanyang balikat ay bahagi yan ng marka ng hayop dahil ang may akda niya sa Roma. No? At tatawag doon, narinig mong babalang yun at meron pala sinabi tungkol sa propeta na yun tapos pinapatigas mo yung puso mo. Hindi na yan dahil sa walang salita na inaibigay sa iyo. Dinadagukan ka ng budi mo. I-justify mo ang sarili mo. Dahil alam mo, natuklasan mo ang sarili mo na napagkanulo mo pala ang salita. No? Pero kung may kababaan ka sa salita ng Panginoon kagaya ni Pedro, bagamat naitanggi niya dahil sa takot. Si Pedro naitanggi niya sa Jesus dahil natakot. Ano ba yung dahilan kung bakit niyo pinagkanulo sa pamamagitan ng chip sa balikat ng panahon ng pandemya? Bakit kayo nagpaturok? Dahil sa takot, mawawalan ng trabaho, hindi makapag-aral yung mga anak, hindi makatravel, hindi makapag etc. Dahil sa takot. Ngayon, tapos na yung nangyari yun. Sa panahon natin ngayon, no? At anong gagawin mo? Mabubuhay ka pa rin sa pagkatakot? Buti pa si Judas. Sa sobrang takot niya dahil napagkanulo sa Jesus, nagpakamatay at nagbigti. O tanong ko sa iyo, kung may pagkatakot ka talaga sa Panginoon, total nagpapakamatay ka na rin naman, kahit buhay ka pa naman nakatindig at tanggihan mong salita, at patay ka na rin sa harap ng Panginoon, pagpatuloy ka pa na pinatigas mo ang puso mo, patay ka na rin sa Panginoon. Pero ginahamon kita, kung patuloy ka manindigan sa inyong pagkabulag at sa pagtanggi sa salita, tularan mo na lang si Judas. Buti pa si Judas, nagpakamatay, nagbigti sa puno. Ikaw, kailan ka magpapakamatay? Total, nagpapakamatay na rin kayo sa espiritu. Kaya niyo yung ginawa ni Judas? Dahil sa kanyang hiya sa ginawa niya kay Jesus. Dahil nahiya siya sa ginawa niya kay Jesus dahil nibenta niya. Dahil sa konsensya niya, pero mali ang paraan. Ang conscience niya rin yun. Dahil nahiya sa kanyang ginawa, nabenta niya ang kanyang guro. Nagpakamatay siya. Kayo, mahiya ba kayo? Kaya tanong ko sa inyo, kailan kayo magpapakamatay? Kailan kayo magbibigti sa puno kung mayroon kayong mga hiya sa ginagawa niyo pagkanulo kay Jesus? Ngayon, Barjay, ayaw kong magpakamatay. Ayaw kong gayahin si Judas. Ngayon, mas mabuti pa pala si Judas sa inyo dahil si Judas nagbigti sa puno. Samantalang kayo, pinapatigas niyo pa ang inyong puso sa salita ng Panginoon kahit may sinabi naman ang salita ng Diyos patungkol doon. Ngayon, kung ayaw niyo magpakamatay, huwag kayong maglala. Patay pa rin kayo sa harap ng Panginoon. Hindi pa rin magbabago yung pananawagan ng Panginoon. Lumabas na kayo habang may pagkakataong lumabas. Dahil darating araw nga, pag sinabing lumabas na kayo habang may pagkakataong lumabas, kasi darating araw, wala na kayong pagkakataong pang makalabas diyan. Amen. Tamang sinabi ng mensahe nakarang, wala na kayong pagkakataong lumabas diyan. Sabi nito, kapag sinabi ng mga tao tiwasay at panatag at ang lahat biglag darating ang kapahamakan, hindi sila makakaiwas. Yan na, hindi na makakaiwas. Sapagkat ang pagdating nito ay tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng babae na nanganak. Ngunit wala na kayo sa kadiliman. Tayo na tinutukoy dito sa 4. Mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibilang sa araw na iyon. Yung mga wala sa kadiliman ang kadiliman tinutukoy dito yung may unawa. No? Yung mga wala sa yung may mga unawa, no? Hindi na kayo mabibigla sa mga araw na iyon kasi alam natin yung ating panahon na kinakabuhayan. Alam natin yung orasan ng ating kinakabuhayan. Kaya hindi tayo mabibigla sa araw na yun. Yung mga wala sa kadiliman, no? Pero nasa sa kadiliman o walang tawang unawa, mabibigla nga sila. Tiwasay. Tapos darating palang kapahamakan. No?
Sa 4, balik tayo. Ngunit wala na kayo sa kadiliman, mga kapatid, kaya hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating parang mangnanakaw. No? Sa 5, kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag. Liwanag na tinutukoy rito, laging unawa. No? Ang pag-agaw na nahayag sa iyo, yung unawa, kapahayag na nahayag sa iyo. Sa panig ng araw, hindi na sa panig ng gabi. Yung araw na tinutukoy ito, yung liwanag, yung kaunawaan nga, understanding, yung kapahayagan, pati kasama ng panahon mo. Kahit may unawa ka pa ng understanding sa salita, kasi kay mga Pariseo sa panahon na yun, pinapangaral nila ang Misaya sa kanilang darating. Kaya nilang ipangaral ang Misaya sa blackboard nila na darating, pero yung dumating na hindi nila nakilala. Marami ngayon mga end-time message tinuturo ang marka ng hayop sa darating, pero yung dumating na hindi nila nakilala. Amen. Ang markahan na yun, ang paghihiwalay na maging batas ito. No? Kahit sabihin nila, ang nangyari naman ang marka ng hayop noon pa eh. Tama. Naniniwala ako doon. Ang marka ng hayop tsaka marka ng Diyos nangyari noon pa. Kasi ang pagtanggap sa salita ay marka ng Diyos. Ang pagtanggi sa salita ay marka ng hayop. Noon pa nangyari yan. Sa panahon pa ng church age, sa panahon nangyari na yan. Pero sa dulo na po na tayo ng panahon, iba ang panahon na yon, iba ang panahon ngayon. Ang separation noon sa pamamagitan ng pagtanggap sa salita at sa pagtanggi sa salita, marka ng Diyos at marka ng hayop. Amen. Ang separation po ngayon ay realidad na. Realidad na separation. No? Dahil magiging batas ito. Pag naging batas iyon, yung tumanggap ng tawag doon ng manindigan, sinabi sa Biblia, magtiis kayo hanggang sa wakas siya maliligtas. Meron kang pagtitiisan. Meron kang hirlab na parang isang tulad na sa mga anak na madadaanan na pagtatagumpayan na hindi ganun kadali, pero susuungin mo yun dahil gusto mo magtiis hanggang sa wakas para ka maligtas. Pag nasuungon mo yun, yung marka ng Diyos ay magiging realidad sa pangwalang hanggan. Amen. Pag hindi ka nagtagumpay at naging diwag ka sa Revelation 21:8, sa mga diwag sa mapupunta, no, sa impyerno, bago ka mapunta sa impyerno, mamarkahan ka ng sistemang yun, maging batas yun, no, at hindi ka makakalabas doon. Hawak ka na sa kanilang leeg. Maliban na lang ibigay mong sarili mong dugo para mamatay sa araw na yun, para maligtas ka lang. No? Kagaya ng sabi ng Friday, no? Yung preaching natin na kung saan ay tawag doon ay paano kung pahirapan ka muna. No? Eh yung pandemya nga, kusa yung binigay eh. Yung inyong braso para lang magpaturok. Hindi naman kayo pinapahirapan. Amen. Inalok lang naman kayo nang mawalan kayo ng trabaho. Sus, kababaw. No? Hindi lang kayo makatravel, hindi kayo mag-eskwela. Panggigipit na yun sa inyo? Kasi pagkanulo nyo na agad. Eh paano pa kayo sa araw na yun? No? Na kung saan ay tawag doon ay tanggalan kayo ng kuko, tanggalan kayo ng etc., tanggalan kayo ng balat. Hanggang sa bumigay kayo. No? Ay sige na nga. Sige na. Eh ngayon, pag nakalampas naman kayo doon, ay tawag doon ay hindi nyo ibinigay yung inyong buhay para maligtas kayo. No? Sa mga police virgin. Tapos sumuko kayo. Pag sumuko kayo, may hula naman sa Biblia, walang lamang maliligtas kasi ang mga tao ay sa araw na yun kakainin nila yung mga sarili nilang mga anak sa gutom, sa mga bagay na yun at mga laman sa laman, magkakainan na. Why? Kasi bubuhos pa rin naman ang galit ng Panginoon dito sa mundong ito, ang kanyang galit eh. Kahit sumuko kayo sa panahon na yun ng panggigipit nila at magpiliin nyo na lang sumanib sa panggigipit nila, hindi rin kayo maliligtas sa galit ng Panginoon eh. Saan kayo tatakbo? Wala. Tapos gagawin nyo lang, sige, magpapakamatay na lang sa sarili ko. Tsak. Sige, papatayin ko lang ang sarili ito. At tatawag doon at wala na rin palang pag-asa. Ay sabi ng Biblia, o saan kayo tatakbo? Hahanapin nilang kamatayan, hindi lang matatagpuan. Wala talagang matatakbuhan. Saan ka tatakbo? Wala ka matatakbuhan. Hahanapin ang kamatayan ng tao, hindi lang matatagpuan. Hindi sila mamatay-matay kahit at saksakin nila, dildilin nilang kanilang laman, hindi sila mamamatay. Parusa 'yun. Ayun ang parusa sa mga taong tawag tumanggi sa salita. Ikaw na mismo ang gusto mamatay, ayaw pa mamatay. Di ang sarap ng brother, hindi ka pala mamatay, mabuhay, pero nabubuhay ka ng paghihirap. Gutay-gutay ka na, buhay ka pa rin. Hindi mo bakit sinabi sa Bible na hahanapin nila sa araw na 'yon ang kamatayan, hindi nila matatagpuan? Kasi sa araw na 'yon, pipiliin ng tao kasi sumuko man sila sa kamatayan para kay Kristo. No? Ayoko na. Huwag mo na akong tanggalan ng kuko. Sige na, hindi na ako kasi yung makalusot doon, yung mamatay dahil kay Kristo, pwede pa sila maligtas eh. Hindi nila piniling mamatay para kay Kristo sa mga police virgin. Tawag doon at susuko man sila, may mga bibigay pa doon.
Ngayon, mas pinili nila mabuhay. Wag niyo na akong gulgulin. Kasi, ay sige na lang. Papanig na ako sa inyo. Ayoko na lang mamatay. Oh. Ngayon, pinili nila mabuhay. Oh, bibigay ng Panginoon ang buhay sa kanila. Pero dahil ang mundong ito ay pasama ng pasama at tatawag ng galit ng Panginoon ay patindi ng patindi, sila na mismo magdesisyon mamatay, hindi naman nila makakamtan ng kamatayan. Wala rin. No? Hiningi mo yung kamabuhay eh. Hindi manatili kang buhay. Ginusto mo yan eh. Ang problema lang, kasabay mo ang galit ng Panginoon habang binabagsak sa mundong ito. Amen. Hindi na raw sa panahon ng tubig, hindi na sa panahon tawag doon sa panahon ni Noah gaya ng tubig, kundi sa apoy na. Amen. Huwag ka mag-alala, may katapusan pa rin naman yun. No? Na gigilin mong, ayun, dahil sa araw na yun ay walang mga titirang buhay, sabi ng Biblia, na kung saan ay lilinisin ang mundong ito. Na lahat ng susunugin ng merprobyo kasama na din mga masasama. Pero papahirapan ka na muna ng Panginoon na buhay, nahanap mong kamatayan, hindi mo matatagpuan. Dahil sa parusa sa iyo sa pagtanggi sa salita. Wala ka tatakbuhan. Kaya pag pumasok ang Great Tribulation, dire-diretso na yan sa pagdating sa panahon na yun. Kaya nananawagan ng Panginoon. Ayan ang purpose ng Panginoon sa warning ministry. Kaya bakit may mga warning ministry? Nananawagan siya na bago dumating ang araw na yun, pagsisihan na dapat pagsisihan. Dahil hindi biro pag dumating ang araw na yun. Amen. Kaya laging ganun. Kaya pag mayroong pananawagan, maging wise virgin kayo. Kaya tinawag na wise virgin. Maging matalino kayo sa pagdesisyon o sa pananampalataya. Bakit? Kasi mayroong panahon ng paghuli na ang lahat. Kasi yung mga tao sa panuniniwa, gusto ba sila magsipasok? Hindi na sila makapasok. Dahil ang Diyos mismo ang nagsara. No? Sa araw na yon, pag gusto niyo pang magbalik loob o magsisi, wala nang panahon pa magsisisi dahil tapos na ang biyaya. No? Ang space na biyaya, sabi ng propeta, magsilabas na kayo sa kanila habang may pagkakataon pa kayo lumabas. Pag sinabing habang may pagkakataong lumabas, mayroon palang panahong pagsasara. Ang ginagawa nila ngayon, nanunuya pa eh. Ang ginagawa nila, dinadesify pa eh. Masarap kaya tumawa. Masarap kaya manuya. Masarap kaya mag-alipusta. Sa panahon ni Noah, ganun ang ginagawa ng mga tao sa panahon ni Noah. Ang sarap nila magsitawa, pero ang sasarap din nila magsiiyak sa tubig habang sila nalulunod. Amen. Samantalang sinanuwi, ang sasarap ng mga tawa doon sa loob ng arka. Tama ba sinabi ng Biblia? Amen. Ang nagsisitawa ngayon, sila naman ang iiyak sa huli. Ang umiiyak ngayon, sila naman magsisitawa sa huli. Mamili kayo sa dalawa. Manuya kayo ngayon, sabi rin ng Biblia, ako naman ang manunuya sa araw ng iyong kasakunaan. Diba nasa Proverbs yan? Sige, manuya kayo ngayon, magsawa kayo doon. Dahil sa araw na yun, ako naman ang manunuya sa araw ng inyong kasakunaan na darating. Diba nasa Proverbs yan? Lagi kong binabasa rito. Basahin natin. Doon ako magtatapos. Wala na oras para mahanda ko yung sarili ko mamaya. Sabi niya rito, ay di ko na summary ito. Basta lagi naman sa lagi kong binabasa rito 'yon, no? Sa araw ng iyong sa mga nagsisitawa ngayon, no? Sa mga tawag doon. Teka, buksan ko na lang dito direct sa ano ko. Proverbs. Konti na lang. May matira pa tayong load. Data lang gamit natin. Kaya yan dahilan ko bakit ganito ang setup natin ngayon. Proverbs. Saan ba yun? Sabi dito. Uy. Oh sis, ba't ngayon ko lang? So kagaling, simpa ka? Sige, tuloy tayo. Teka. Yun na lang, basta nabasa naman natin yan. No? Na, sabi doon, sila nagsisitawa sa araw na yun at tatawag doon ay ang Diyos naman natatawa sa huli. No? Sa araw na yun, no? At sa kanya naman ang tawag doon ang panuluya sa huli. No? Bakit? Mayroon panahon ng pagiganti, no? Kaya mapalad ang tao na nagsisitangis ngayon, sabi ng Biblia, no? Sila naman ang tatawa sa huli. Kaya nakakalungkot isipin, may mga tao na kung saan ay
walang tamang pagkaunawa sa kanilang panahon ng kinakabuhayan, bagamat meron na tayong mga halimbawa na ating panahon na meron tayong pattern sa Biblia kung ano ginawa ng ating mga unang mga magulang, kung paano sila napahamak, ay meron naman sana tayong blueprint na para maging gabay sa atin na hindi na sana maulit sa ating kapanahunan. Pero sinabi sa Biblia kung paano sa panahon ni Noe at paano sa panahon ni Lot, ganun din sa araw ng anak ng tao mahayag, no? Sila nagsisikain, sila nagsisiinom, at tawag doon ay bigla na lang darating ang kapahamakan sa kanila, no? Ang pagkapahamak sa kanila. Nasa Bible, pero hindi sila nagiging mapagbantay sa kanilang panahon na kinakabuhayan. No? Why? Spirit kasi yan eh. No, hindi yan dahil sa nagdedesisyon ng tao ng pagpapasiya, dahil nababasa naman kung ito talagang taong kaisipan lang at saka tawag doon, kung ikaw wise talaga na taong tamang nag-iisip. Meron naman tayong pattern na dapat malaman na natin, matuto na tayo sa mga nangyari sa ating mga magulang na napahamak sila dahil sa kawalan ng pananampalataya. Pero bakit may mga taong tumatanggi sa salita kahit na meron lantaran na ang warning ng Panginoon upang hindi sila mapahamak? Spirit yan. No? Tinatawag lang nila at tinutugon lang nila kung anong mayroon sa loob nila. No? Kasi gaya ng ating topic na nakaraan, ng ating pinag-usapan, yung gaya binasa natin sa John, ay dito sa may sa John 10:14, ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang aking sarili. No? At ang aking sarili nakikilala ko. No? Hindi nila nakilala eh. Meron kasing tao na hindi sa Diyos. Meron kasing tao na mula sa Diyos. Sabi rito, ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin. Meron palang sarili ang Diyos. No? Meron pala siyang sarili. Meron din palang hindi galing sa Diyos. Gagaya dito, anong batayan yon? Na minsan ko na nabasa sa John 8:47, ang sa Diyos ay nakikinig sa salita ng Diyos. Ito palang batayan, isang tanda na nagpapakilala na ikaw ay mula sa Diyos kung dumirinig ka sa kanyang salita. Kaya ganun ang bunga nila. Kaya kahit mautal-utal ka pa sa kaka-warning mo, sa mga bagay na yan, ano pa mga babalag gawin mo doon, may mga taong hindi talaga nakikinig sa warning na yon dahil ang salita ang pagitan sa dalawang ito eh. No? Bumabangon ang pananampalataya sa pamamagitan ng makinig, pero walang bumabangon. Bakit? Dahil hindi bahagi ng salita. No? Meron talagang bahagi ng salita na sinabi sa Bible, bago pa itatagal sa libutan, bahagi ka na ng salita. Kaya pag narinig mo ang salita na yon, magkukuling to the deep ka lang at magre-response ka at babalik ka lang sa salitang yun. Pag narinig mo yun, babangon ka sa ayaw mo. Hindi. Yung iba, hindi nila alam ang kanilang tinig. No? Hindi sila mabangon nun kasi hindi nila alam ang kanilang tinig. Pero pag dumating na ang bahagi ng markahan ng hayop at ang bakulawan, alam nilang tinig. Diyan ka makapagtanong kung bakit eh. No? Pag sinabi ng gobyerno at lahat ng tao kailangan magpabakulaw, no? Para kayo makapatawag doon, para kayo makatravel, makapag-school, mga bagay. Alam nilang tinig. Mauuna pa yun sa pila, madaling araw pa yung pipili na yun doon. Pero pag sinabi ng Diyos at warning ng Diyos na wag niyong gagawin yan. Pagtatawanan lang, hindi nila alam ang tinig. No? Ngayon, sabihin natin, mahatol ka, Brother J.O., ganun. O sige, pagbigyan natin sila na kung saan ay sa tinig na yon, no? Pag sa warning na yon, pag sinabi ito na pinagtibay sa ating panahon, alam ba rin ng tinig? Kahit sinasabi na sa kanila, na binabanggit ng propeta na chip sa balikat, tinatanggihan pa rin naman nila eh. Sasabihin nila, may nununuya pa dyan na end time message, sasabihin nila, kulang pa. Baka meron pa dyan, maglabas ka pa ng iba. Oh. Nakukulangan pa. Oh. Baka kulang pa, Bargeo. Tatawa, manunuya pa. Baka meron ka pa dyan iba, nakukulangan pa ako. Manunuya na lang. Diyan sila magaling, manuya. Kaya yung mga brother na gumagawa ng ganyan, hindi ko kayo tatawa, ang kapatid, sabi pa ni Jesus, ang kapatid ko, yung mga sumusunod sa salita. Yung mga tao na lang. Mga taong gumagawa ng ganyan, kahit end time message ka, hindi kita kapatid kung kayo manunuya. Isa ka lang lepores ng Satanas na pumasok sa loob dito ng mensahe para manghila at mangdaya sa mga totoo na nag-aasam ng kaligtasan. No? At tatawag doon ay ikaw naman ang tatangi sa huli. Tinitiyak ko yan sa iyo. No? Kasi binanggit na, sinalita na, ang dapat na lang kung may binig ka, kung alam mo ang tinig ng iyong tinig sa iyong puso, dapat tumugon ka na.
Bakit di ka tumutugon? Bakit matigas pa rin ang puso mo? Walang koneksyon. Walang koneksyon, walang kaliliman sa pagtawag sa kanyang puso. Kahit sinasabi na ng salita, manunuya pa rin. No? Ay, hindi naman akin ang binabasa ko. Mula naman sa propeta. Pero believer din siya ng mensahe sa Panginoon. At gagamit din sila ng quote ng propeta. No? Pero pag babangga sa kanila dahil bakulado na sila, may irita sila at nagagalit sila. Kahit alam naman nila, ang sinasabi ay mula naman sa salita. No? Ang nangyayari kasi, kahit sa mga relihiyon ngayon, isang Biblia, nagbabawas at nadadagdag, kukunin lang nila yung mga gusto nila. Tapos, meron namang isang grupo na lahat kukunin. Walang pinipili. Walang dadagdag, walang babawas. Yung isang grupo naman, may idadagdag at may ibabawas. Pag ito ay nagsama, hindi ito magkakasundong dalawang to. Kasi yung isa, wala siyang pinipili. Wala siyang binabawas. Yung isa may dinadagdag at binabawas. Ganyan nangyayari ngayon sa mga relihiyon at saka grupo rito sa end time. Yung isa, pure word, o walang pinipili, walang binabawas. Yung isa naman, pagbabangga sa kanyang pita, magbabawas siya ng salita at magdadagdag siya ng kanya. Bakit? Kasi maraming babangga dahil pa rin sa pita. Ano ba yung pita? Yung kasalanan, yung aayon sa gusto nila. Yung may gusto pa rin silang gawin sa kanilang kalooban, sa sariling kalooban. Di pa rin, ang totoo nun, ginagamit nila sila ang salita ng Panginoon. Pero, ang totoo nun, di pa rin nila may isuko ang kanilang sarili sa kalooban ng Diyos. Wala pa rin thy kingdom come na nangyayari. Thy will be done. No? Wala pa rin nangyayaring thy kingdom come, thy will be done. O, hindi pa rin nagaganap ang kalooban. Ayaw nilang isuko ang kalooban nila. Ang kalooban ng Diyos na dapat dumating sa kanila. No? Ayun ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga grupo-grupo, mga maraming reliyon, isa lang naman Bible ating pinapaniwalaan, no? Dito naman sa anti-message, isa lang naman ang propeta ang ating pinapaniwalaan dahil sa kadahilanan na may nagbabawas at may nagdagdag o dahil sa walang tamang pagsuko sa kalooban ng Diyos o nabubuhay sa sarili ilang kalooban. Naglingkod pa kayo sa Diyos tapos mabuhay lang pala kayo sa inyong sariling kalooban. No? Kaya yan ang dahilan kung bakit nangyayari mga bagay na yan. Kaya dito tayo magtapos sa isang quote na sinabi ng propeta. Dito sa bahagi na to. Tuloy natin ito mamaya na lang. Sabi rito. Sa 1963, bakit ka humihibik, magsalita ka? Sabi niya rito, nalalaman natin paubos na ang panahon. Sa panahon na tayo ng pag-agaw. No? Nasa panahon na tayo ng pag-agaw. Paubos na ang panahon. Sabi rito, na lagi ko binabasa, na kung saan ay anong tanda ng ating kinakabuhayan, yung mga bagay na yon, hindi ko na isa-isahin. No? Ng mga bagay na yon na tanda na paubos na ang panahon. Dahil pag dumating araw na yon, no? Na kung saan ay at pagkatapos ang nobya agawin na at lumisan na, babalik muli ang kapigatian. Buhay ng malaking kapigatian ang mangyayari sa harap ng buong mundo. Ito ang lagi kong sinasabi, pinaulit-ulit sa inyo dahil hindi to biro. Dahil pag dumating ng panahon na yun, no, na iniisip ng iba na kung saan ay tawag doon, kaya binasa natin kanina, tiwasay. No? Binasa natin kanina na tiwasay. Balikan natin saglit. Binasa natin kanina sa 3. At kapag sinabi ng mga tao tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito'y isang tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng nanganak. O tama pala, meron palang pasimula ng kahirapan. No? Meron palang pasimula ng kahirapan at papasok doon sa great na matinding kahirapan. Tamang sabi ng propeta, ang nobya hindi papasok sa matinding kahirapan, doon lang sa squeezing time, no? O panimula ng kahirapan para subukin ang mga nanahan sa ibabaw ng lupa. Bakit susubukin? Bakit sinabi ng Biblia, susubukin ko ang mga nanahan sa ibabaw ng lupa para subukin? Bakit susubukin? Kasi yun na kasi ang kapag subukan ng pag nakita ang lahat ng mga bagay nito, itaas nyo yung inyong ulo dahil malapit ng pagtubos sa inyo. Yung pagtubos na yung tuko yan, malapit na yung pag-agaw na darating. Na bakit susubukin? Kasi yun na yung gustong malaman ng Panginoon, yung separation, kung sino tatayo, magtiis hanggang sa wakas, kung sino manindigan,
sa salita ng Diyos para i-separate na yung, sabi ng Biblia, binasa natin ng quote, kukunin na Satanas ang kanya, kukunin ng Diyos ang kanya. Kailangan talaga dumating ang kapagsubukan na yung pandaigdigan para i-separate na ang dapat ma-separate at ibukod na ang dapat ibukod. Kay Kristo, kay Diablo ay kaysa Diablo. No? Kaya yun ang dahilan. Naganap ang kasulatang ito sa dulo ng panahon na kung saan ay ang masama ay nagpakasama pa, ang matuwid ay nagpakatuwid pa. No? Kaya hanggang dito lang tayo at para ma-preserve natin, ma-save natin ang iba pang mga bagay ng usapin ng ating pag-uusapan mamayang gabi. At Sister Richie, ba't ngayon ko lang sa kagaling. Okay, at tayo manalangin sa ating pagtatapos. Nawa, sana mamaya mapaaga ka, no, para hindi mapigati ang espiritu dahil inasahan ko sana maglagay ka dyan ng mga verse at alam niyo na may magawain tayo sa umaga at siguro iniisip niyo na at bibigay ako. Ganun ang iniisip ko kanya bilang laman. Bibigay ako dahil walang gamit, walang wifi at sira ang charger ng cellphone tapos at maapektuhan yung isa dahil walang tapos walang putol ang wifi. Tapos at yung data na paputol-putol, ilang po ulit na ako, nakadalawang ulit ako nito para lang maidugtong ko lang yung preaching dahil hindi kaya talaga ng data. Pero hindi to dahilan para ako subuko. No? Hanggat may paraan pa para maipasok ang salita ng Diyos, gagawa ko ng paraan. Basta stay lang kayo dyan, huwag kayo mag-alinlangan na sakali na magdalawang isip ako na ito yung gawain. Dahil ang araw ngayon, nagsimula ang araw ng Panginoon ay kanina pa. Alauna ng madaling araw, matatapos siya ng alas 12 ng gabi. No? At tatawag natin at ano pa mang kaparaan na yan ay kailangan natin unahin ang Panginoon. Ano pa mang sitwasyon. Ngayon, kung nakita niyo naman di ako nag-live, anong oras na? May paraan kayo dyan, magbasa-basa, manalangin, makinig ng sa YouTube ng preaching ng propeta. Marami sa yung preaching man at ako in-encourage ko kayo na makinig kayo ng mga mensahe ng propeta sa YouTube. Kung anong title ang gusto makikita niyo diyan. Para naman mararanasan niyo kung ano yung mga preaching ng propeta sa huling panahon ito na kanyang mga binibitawan sa huling mensahe ito na hindi lang pa kagaya ng nababasa natin dito na papera-peraso lang. Doon makikita niyo ang kanyang mga mensahe na buo talaga sa kanyang sariling topic na buo. No? Tawag doon at para magkaroon kayo ng experience o pamakanig ng mga mensahe ng propeta ng kabuuan, no? Pero salamat sa Panginoon at kung namang dahilan, di ko alam kung bakit ngayon ka lang dumating at tatanungin pa kita mamaya. Pero at nandiyan ka pa rin, nagpakita at nagparamdam at tumabol sa gawain ng Panginoon at hindi ko alam ang puso mo at kung ano man kagalakan mo at magmadlang ang Diyos nakakalam. Pero nawa, mamaya sa gawain, nasaan ko kayo na maging kabuang pa rin kayo ng gawain ng Panginoon na palagi kayong updated sa atin dahil meron kayong obligasyon sa paglalagay ng mga verse dahil para lahat ng ating binabasa rito, katibayan, mga sinasabi ng mensahe, makarating at mabasa nila ang mga resibo. Tayo manalangin sa ating pagtatapos. At maraming salamat sa nanood sa gabing ito at sa subaybay at nagsama sa amin sa gawain ito bagamat simpleng kaparaanan dahil sa kadahilanan at nariyan pa rin kayo purihin ng Panginoon. Maraming salamat, tayo manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa pagkakataon ito, Panginoon naman. Nabinigyan mo kaming daan para magpatuloy, Panginoon, anong sitwasyon, Panginoon naman. At binigyan ng puso, Panginoon, hindi tawag doon at hindi kami mag-anilangan, Panginoon, na kung saan ay ma-discourage, Panginoon, na sa sitwasyon ng mga bagay ng Panginoon naman. Kami ay patuloy pa rin magpatuloy, Panginoon, sa gawain ito, Panginoon, naman. Lord, bagamat simple lang kami, maliit lang kami na ministry, Panginoon, naman. At kami, Panginoon, kayo may malaking Diyos na salita, Panginoon, na aming kinikilala, Panginoon, na sa mga tunay mga nanamba sa espiritu katotohanan ng pagkakilala sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pagkakataon ito. Narinig namin na salita. Ito patuloy maging gabay sa amin na maging babala, Panginoon, sa uling panahon aming kinakabuhayan, Panginoon, naman kayo nakakalam ng tupa at alam ng tupa rin yung tinig, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, naman at bless nyo sa mga nanood sa oras na ito, Panginoon, kilala nyo ano mga pangailangan nila, physical man at financial at spiritual, Panginoon, naman.
ang mga bagay nito ay sa kanilang pananampalataya, kanilang matanggap, Panginoon. Ganun din po ang aming pangailangan sa ministry nito, Panginoon naman. Panginoon, mahabol namin sa oras na ito, Panginoon, bago matapos ang araw na ito. At magbigay ng provision, Panginoon, na mabayaran namin, Panginoon, ang wifi, Panginoon, upang maibalik muli para sa inyong gawain, Panginoon, na may purpose pa sa gawang ito, Panginoon. Lord God, at maraming salamat, Panginoon, naman sa pamagitan ito na ituwid pa rin namin, ay raos namin ang gawain ito, Panginoon, sa inyong dakilang pangalan, Panginoon. Lord, maraming salamat, bilis mong lahat, Panginoon, at ang ministry ng ito, Panginoon, naman. In Jesus Christ's name, Amen. Amen. Panginoon, Panginoon, at maraming salamat sa lahat sa sumabay. Mauwi ang kapurihan at salamat sa Panginoon. At naway pinagpala tayong lahat sa kanyang munting salita sa gabing ito. Maraming salamat. To God be the glory.